ng 36 simultaneously kung lumabas. So ang ibig nyo sabihin umaabot kayo ng ganong kadami ng nobela sa isang sabay-sabay na lumalabas po sa mga comics sa buong bansa noon? Oo. 36 ang pinaka at 36 ang pagkakatanda ko na sabay-sabay lumalabas sa mahigit 20 comics at mga dailies. So, ang tanong po natin paano po ninyo, sabi po ninyo, kayo elementary lang po yung inabot po ng pag-aaral po ninyo. Paano nyo po nagamit ang konting talino at basikong talino na inyo pong nakuha sa elementarya sa paggagawa po ng mga script o mga pangungusap ng script sa comics? Pinalawak ng kahirapan ng imahinasyon ko kasi siyempre masasabi natin na ang pantasya hindi makatotohanan, pero pinakamalapit ang katotohanan sa pantasya. Yung mahirap, nangarap yumaman, yung pangit, nangarap gumanda. Parang ang pangarap ko noon, sabi ko, sana magkaroon ako ng pera. Nagkaroon naman kayo ng pera? O pinagbuti ko at nang sabi ko nung security guard ako, nung ma-aksidente ng barilan pa ako sa isang strike, habang nakahiga ako sa hallway ng PGS, dahil walang pambayad So sa PGS kayo naka-assign noon sa Philippine General Hospital at nasugatan pa kayo sa inyong baril? Doon ako dinala. Doon kayo dinala? Oo. Kasi nagkaroon ng strike, nagkaroon ng putukan, bigla na lang may tama ako sa pa. Ayun, nalumpo ko ng 6 na buwan. Kung nagkulang sa gamot, kulang sa pagkain. Doon mahirap kasi ang iisipin mo na api ka ng gusto o pinagkaitan ka. Pero ang naisip ko nung mga panahon na yun, sakaling dumating ang swerte sa akin, hahawakan ko ng mahigpit at hindi ko bibitawan. Pero nung panahon po na yun, nung ma-aksidente po kayo noon, nagsisimulan na kayo talagang magsulat sa comics? Hindi pa. Hindi pa. Talagang solido na security guard lang ako. Pag nakikita ko yung neon light sa highway, sabi ko, kailan ko kaya hindi na makikita ko. Ang ibig sabihin, hindi na ako security guard. So nung nagsimula po kayong, sabi po ninyo, sa magitan lamang ng pahina ng notebook, sinusulat ang inyong mga script at mga dibuho. So, pagkatapos po nung kayo'y naging associate editor, kinilala na, dumami ng inyong mga nobela, mga may ikling kwento sa iba't ibang mga comics at mga pahayagan. Ang tanong ko po, ano yung ginagamit po ninyong medium noon? Typewriter po ba o sulat kamay rin din? Sulat kamay. Hindi kayo marunong makinilya. Okay, talagang tiyagaan po pala. Talagang yung bang-limba, kung sabihin, print. Ginagamit ko, printed ang letra ko. Yung po bang, bagamat ako po isa sa mga kabataang manunulat ng liwayway nung panahong aking kabataan, ang tanong ko po, para sa kaalaman po ng ating mga taga-subaybay, ito pong paggawa po ng comics ay hindi lamang po pagkukwento. So ito po nilalagyan pa ng mga notes o ibig sabihin, may mga pahatid impormasyon sa dibuista kung ano ang iyong idodrawing. So, paano nyo po ginagawa po ito? Sa akin, nung una, detalyado ang pagbibigay ko ng guide. Pero nung kabisado na ako ng dibuista, ng nagguguhit, alam na niya gagawin. Sasabihin ko lang, bahala ka na. Same angle. Ayan, cross. Bago-bago lang yung angle. Madali na sa kanila. Ayun. So, parang pinagsama ka ng director at the same time, ikaw yung actor, ikaw yung cameraman. Kapag gumagawa ka ng guide sa isang dibuista. Ayun. So, sa madaling salita, nagsimula kayo bilang isang dibuista sa notebook, naging isang manunulat sa comics. So, ang sumunod dito ay naging manunulat sa nobela. Ano-ano po yung natatandaan ko po ay yung mga nobelang nasa pelikulang Panday, Bakekang, Totoy Bato, Joaquin Bordado, Kamagong, Kamandag, at marami pang iba. Ano-ano po yung mga iba pang mga natatandaan po ninyo, mga obra maestra po ninyo? Yung Pieta, Kahit Ako'y Lupa,
gagambino, Mhm. dumuhod ka sa lupa, Mhm. ang babaeng hinugod sa akin tadyang, Mhm. napakarami. Andres Bisaya, Ang ganda yung address ni Saya. Saan po ninyo hinuhugot ang mga tema ng inyo pong mga nobela, Direk Carlo? siguro binigay na ng Diyos yun at talagang dahil sa tindi ng pangangailangan ko, naglawit ng kamay ang Panginoon natin. Mhm. Sinamantalaw ko naman, isinahod ko lahat yung palad ko at kaisipan ko para madagdagan. Kaya maraming salamat. Kasi po, kaya namin kayo ginawang panauhin ngayon sapagkat ngayon linggo ng wika. Sapagkat ngayon hindi na masyadong nababasa yung mga comics sa iba't ibang mga nasyon at mga kanayunan. Pero ang alam ko po, napakalaki ng impluwensya ng comics para sa pagpapayabong ng kulturang Pilipino at sining ng mga kaugaliang Pilipino. Sabi nga yung katutubong kulay ng mga Pilipino, kaugaliang Pilipino at iba pang mga pahiwatig ng mga impormasyon para sa mga Pilipino. Ang tanong ko po noon po kayo nasa panahon po ng pagsusulat po sa comics hanggang sa kayo nag-ambisyon ng maging isang direktor. So, paano niyo po pinasok ang pagpasok ng pelikula? Siguro correction ng konti. Mhm. Alam mo, kaibigang Rod, hindi ako nag-ambisyon maging direktor. Mhm. Kung hindi isang araw pag-uwi ko, natutulog sa kotse niya si Director Temyong Marquez, Mhm. ang sabi sa akin, Carlo, isa ako sa mambabasa mo sa comic. Mhm. So, ibig sabihin, aksidente rin, parang itinadhana. Sinadya niya ako sa bahay Mhm. para sabihin sa kanyang sa akin na may kukunin daw siyang nobela, Mhm. yung Mong, Mong. basketball player, kung pwede raw magamit niya ang pangalan ko as co-director. Mhm. Sabi ko, Mantem, yung wala akong alam sa pagdidirect. Hindi ko alam mag-direct ng movie. Aha. Sabi niya, basta magamit lang natin ang pangalan at iyak ako papasukin ng tao dahil ano na yung pangalan mo, parang kilala ng mga tao na. Mhm. Sa tulad kong isang manunulat na kapag natipili ko lang nobela ko, Mhm. malaking kasiyahan sa akin para alokin maging isang direktor sa pangalan man lang. Kasi naman yun. Isang picture. Nagkaroon ako ng tuwa. Isang video. Na-excite ako at sabi ko, Mang Temyong, pero hindi ako pupunta sa shooting Mhm. kasi nahihiya ako. Oh, sige, walang problema, sabi niya. Kaya, Bakit po kayo nahihiya, Direktor? gano'n na po may pagka-shy kaya. Aha. Mahihiyain ako. Hanggang ngayon nga, minsan lumalabas sa akin. Siguro yun ang na-develop ng isang pobre na Mhm. magkaroon ng inferior complex na tinatawag. May nagtatanong po rito, maisingit ko lang po, Direktor, ano po? Bakit po nakikita po namin sa teleradyo ngayon, bakit po si Direk Carlo ay lagi po nakasalamin ng itim? Alam mo, siguro na-influence ako nung kamukha nung mayor ng Manila noon na si Arsenio Lacson Mhm. na napag-usapan siya nung magkaroon siya ng trademark na pirmi siya nakasalamin. Mhm. Naging interesado tao sa kanya dahil nagkaroon siya ng misteryo. Mhm. Ano ba siya duling? Ako hindi duling. Mhm. Ano ba siya kalbo? Hindi ako kalbo. Mhm. Kaya ako sombrero. Ano siya? So, yung interest na yun, ang nagpapanyag kay Lacson Aha. nung panahon na yun. Galileta. Parang nakita ko, pagka may ganun palang trademark ang tao, Mhm. nagiging interesante sa mata ng kapwa-tao. Ayun. So kaya kayo ay nagsalamin ng Ray-Ban at lagi pong nakasombrero. Gumawa Kahit naman ako ng nagdodrawing. sarili kong trademark dahil walang sombrero sila. Kasi po, iniisip ng iba, siguro ka may depresya yung isang mata ni Direktor. Ganun, yung iba. Kasi po. Alam mo, pagka hindi ako nakasalamin, nagiging mukhang pilyo ko masyado Aha. Kaya,
May mga napakarami po ng mga sumikat po ninyong mga nobela na isinapelikula. Yung iba po yung naging TV series pa dito sa ABS-CBN at iba pang mga channel. Itong Panday po ay ano po ang naging inspirasyon po ninyo upang kayo makalikha naman po ng mga tinatawag nating mga Filipino superheroes? Meron ba siyang Kasi nakita ko nga, karamihan ng superheroes na nagawa ng mga taga-comic, parang different from another, sa ibang sa ibang bansa, parang pinulot lang. No? Ang naging pangarap ko, sabi ko, kung ako gagawa ng superhero, yung Pinoy. Sariling atin. O yung merong, yung talagang... Yung hindi inopya. Hindi. Likha ng sariling manunulat ng Pilipino. Parang ganon. Oo. At ang kanyang anyo, ang kanyang ginagawa, talagang gawa ng Pilipino. Kaya Panday. Mga bayaning Pilipino. Ganon ang pinangarap ko. At yun ang ginawa ko at ang inintensyon kong maging bida, itong Pilipino na bayani sa pelikula ng mga Pilipino. Si Fernando po. Si Fernando po. Oo. So ito ang natawag ang pansin nung nobela agad, si Susan Roses. Inilapit daw niya kay Rani at ang sabi niya kay FPJ, bagay na bagay sa iyo itong nobela ni Carlo. Itong Panday. So pinatawag ako ni nasirang FPJ, ang ating pambansang alagad na sining, at sinabi sa akin na ang tawag niya sa akin, Gerap gusto ko itong nobela mo. Pwede ba akong bida rito? O, siyempre, sabi ko yan ang